E di habang tumatagal, bukod sa core businesses ng EXP Group, nag-invest din sila sa ibang industries. Sa entertainment industry, pati sa IT industry. Maraming tao ang nakadiscover sa EXP Group dahil kay Sujin. Mas madali nang i-market sa kabataan. Habang sumisikat ang kapatid mo, mas malaki ang kita ng EXP Group. Para sa coal tycoon na kagaya niya, direct ang pag-present ng data. Lagot na, masama na ito, Fang. Nakuna ng paparazzi si Sujishi. Alam ko. May alam ka tungkol dito? Hindi maganda yung expression sa picture na yan. Pangit din ang angulo. Yung iba maganda. Hindi ako mababash dyan. Eh, hindi naman yun yung point nito eh. Hindi na yan importante. Konting pictures lang yan. Bukod dyan. Kita mo to? Muscles yan, hindi taba. Sige, sandali lang. Ipapamukha ko sa kanila. Ang alin? Na hindi tayo mataba. Pag ganyan, hindi dapat pinapatulan. Pag pinansin, lalong pag-uusapan. Eh, paano na yan? Kailangan pa rin sagutin. Fangjie, pwede nating gamitin ng chismis para gumanda ang image at mas lalong sumikat itong sina Sujin at Mu Shulun. Malay mo, baka dahil dun ma-extend natin ang contract ni Shulun. Maganda yung naisip mo, ah. Wait, anong plano mo dyan? Ganito yan. Sige, 1, 2, 3. Wow! Hanapin mo yung angulo, lumayo ka pa. Full body dapat. Akong bahala. Ito, kailangan malapit. I-frame mo rito hanggang dito. 1, 2, 3. Sure kang i-effect yan? Ayusin lang natin yung brightness para hindi mukhang fake. Tapos, lagyan natin ng filter. Ayan. Grabe, Sujin, pati to marunong ka? Simple lang yan. Tinutulungan ko roommates ko dati. Ang next naman, hintayin ang reply ng mga tao online. Outdoor sports naman, ang nakahiligan ni Jin. Oo, nagtanang balat niya. Bagay ang purple sa style niya ngayon. Okay, sige, no problem. Hintayin ko ang schedule mo, ah. Sige. Mukhang good news yan, ah. Nung nag-post ka ng pictures, 3 sports brand na agad ang kumontak sa atin. Dati kasi si Jin, wala kaming nakukuhang ganong endorsements. Ibig sabihin, naging effective ang PR ko. Anong comments? May nag-agree sa'yo. Iba na raw ang konsepto ng ganda. Sa iba, maganda lang ang payat kahit di na healthy. May mga nagsasabi rito, wala ka raw prinsipyo. Bilang actor, ayaw mong pag-usapan ng timbang mo. Tapos bakit daw tinatago mo sa camera angle? Tingin mo, tama yung ginawa natin? Ayos lang. Hindi pa yan ang huling plano ko. Wala pa tayo sa highlight. Sinasabi mo bang madadagdagan pa ang endorsements? Siya, akin na yung phone. Tungkol sa post ko ngayon sa Weibo, ipinapakita ko lang ang technique ko sa photography. Wala akong pinupuri doon, kundi pinupuna ko. Sinong may sabing dapat laging naka-high heels? O dapat may kurba ang katawan ng mga babae? Sana makita mo kung anong bagay sa'yo. At syempre, para sa role ko, gagawin ko ang makakaya ko para pumayat ako ng healthy. Hindi mo pwedeng i-post yan. May expose tayo niyan. Paano yung bagong endorsements? Maniwala ka, mas gusto ng tao yung tapat at totoo. Gusto nila yung mapagkakatiwalaan nila, kaya kabaliktaran dapat ang gawin natin. Mas papaboran ka kaysa magsinungaling ka! Fangjie, tapos na. Wala ka nang magagawa. Misu naman, matuto kang matakot sa entertainment reporters. Maliit na issue talagang napapalaki nila, alam mo yan. Nag-aabang na sila dyan para lang hanapan ka ng butas. Lahat ng nilalang sa mundo, umaasa sa araw para mabuhay. Pero ngayon, dahil sa kanila natatabunan ng araw. Ang cool ni Miss Sue, nakakabilib siya. Wala nang pag-asa. Wala na talaga. Sir, bagong proposal. Mga small at medium enterprise para sa kumpanya. Pati overseas nickel mines. Itago mo tong proposal na to sa team ni Angka. Bukas natin pag-usapan sa meeting.
Okay. Trending na naman si Sujin. Eto. Ano na namang gusto nito? Boring. Wag! Ang sama naman, oh. Hindi pwede to. Ito na lang. Waterproof yun. Kunin mo yan. Okay, pero magbabakasyon ako. Anong makukuha mo? Pag naunahan kita, wala kang bakasyon. Wow, ang bilis ah. Pwede naman bumili. Nakita mo ba? Kukuha akong tawid. Naisahan mo ako, ha? Bakit nandito siya? Sinusundan niya ba ako? Hindi pa ba malinaw yung sinabi ko? Ba't nandito ka? Pinakita ni Gowling yung post ko, no? Yung tungkol sa appearance anxiety. Trending yun ngayon sa social media. Pinuri ka nila, maganda raw ang taste mo. Perfect couple pa raw ng BG Love. Kahit yung official account ng company niyo, dumami ang fans. Ano ngayon? Hanggat patuloy ang pagsikat ko, mapopromote natin ang company. Kung makikita tayo ng mga tao paminsan-minsan, pareho tayong makikinabang. Pero pwede namang ibang paraan kaysa yung gusto mo. Tulad ng, Tatapatin na kita. Masyadong risky makipag-deal sa'yo. Kahit pa malaki ang pakinabang ko, hindi ko kaya na ipagkatiwala to sa iba. gusto mong pasukin ng nickel market? F country? Mas mataas ang quality ng lateritic nickel ore ng F kesa sa E country. Paano mo nalaman yan? Kaunti lang ang alam ko. Hindi ko magets eh. Parang ang dami mo yatang alam kung hilig mo lang ang geology. Professional kaya ako. Sinadya ko talagang aralin ng geology para sa'yo. Malaking pakinabang ito, kaya makikipag-partner ka. Tumalon ka, payag ako. Sinusubukan mo ako? O sige. Papayag ka pag tumalon ako. Talagang gagawin mo yan? Ang importante, pumayag ka sa alok ko sa'yo. Uulitin ko ng isang beses pa. Kahit na gaano pa kaganda yan, kung hindi ko naman kontrolado, basura pa rin yan sa paningin ko. Isa lang ang masasabi ko. Ipapakita ko kung paano gawing kayamanan ng basura. Walang progress ang deal sa Chansheng. Pinaiimbestigahan ko dahil sa pangalawang uncle mo. Ako nang bahala ron. Ano pa? Dahil sa husay ni Mr. Su, gusto ng brand ng PR na siya ang mag-endorse ng fried chicken brand. Pag-iisipan ko. Pero nakadepende pa rin yan sa proposal. Malakas ang hatak ni Miss Su. Kung itutuloy niyo ang partnership, kayong dalawang makikinabang ng malaki. Desidido na ako na tapusin ang partnership namin dalawa. Di na ako mag-aaksaya ng oras. Pero Siya ba talaga yun? Siya ba talaga siya? Grabe, ang sabi siya. Siya nga! Ba't nandito ka? Sige lang, tuloy mo yan, tatapusin ko to agad.
Hindi na ako magsasayang pa ng oras, Mr. Mu. Matutulungan kita sa proposal para sa intermediate nickel products. Sana makonsider mong i-renew ang contract. Alam mo, Miss Sue, na-curious lang talaga ako eh. Bakit parang bigla yatang nagbago ang kilos mo? Sa'yo ba to? Ba't nasa kanya yan? Mr. Mu, busy ka ba? Sabi ko nga busy ka eh. Gusto niyang mag-manufacture ng lithium ion. Pero hirap kayo pagdating sa cathode material at nickel capacity ratio. Alam ko kung saan malalaman yan at masolusyonan yun. Talagang magre-research kami sa library? Ano to, paraan niya ba to para magpapansin? Ba't ka nakatingin? Maghanap ka dyan. Wala kang suot na mask. Hindi ka natatakot makilala? Baka magkagulo. Nakafocus sila sa ACADS. Wala silang paki sa entertainment industry. Bakit interesado sa akad sang taga-entertainment industry na tulad mo? May kinausap akong marunong para matulungan ka. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Kinuha mo yung kape ko eh. Wala ka kasing assistant kaya di mo kaya mag-isa. Hayaan mo. Para sa kontrata, okay lang. Tama ka. Kasalanan ko. Hindi ko dapat dyan nilalagay ang kape ko. Kung gusto mo, ibibili na lang kita ng bago. Huwag na. Buti naman, alam mo mali ka. Tingnan mo, siya yun, di ba? Hindi mo ba nakikilala? Huwag kang magpahalata. Si Suji. Kilala niyo ako? Mag-aaral na kayo. Hindi naman siya. Kala mo ba ikaw? Narcissist. Natapos din. Malaki ang natulong ko. Papayag ka na sa pag-extend ng contract? Salamat sa pagtulong mo sa akin, Miss Sue. Papayag ako. Huwag lang yung pag-extend ng contract. Bakit kaya? Nawala ng kuryente, oh. Takot ka? Hindi ah. Ba't para kang linta? Nasaan ba yung exit?
Mag-ingat ka nga. Baka dito yon. Huwag ka dyan. Yung phone mo. Nasa bag ko. Nasaan ka na ba? Ha? Ikaw, nasan ka? Nandito ako. Uy, ano ba? Teka, dito tayo. Sabi ko sa'yo dito eh. Alis dyan! tapakan. Umalis ka dyan! Hoy, ano ka ba? Oy! Oy! Ibaba mo ako, kaya kong maglakad! Baka bukas ka pa makalabas eh. Baba mo ako! May napansin lang ako. Ikaw na laging kalmado. Namumula ka ngayon. Nangiinis ka kasi eh. Malaking bagay yung nagawa ko sa'yo. Ba't ayaw mo mag-extend? Bakit ba? Para saan ba yung pag-i-extend? Para sa pera? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan yun eh. Dahil sikat ka na. Gusto ko lang kasing maging malakas at protektahan ang taong mahalaga sa akin. Lahat naman tayo meron tayong pinoprotektahan. Kaso nga lang may kapalit din ang lahat ng bagay. Naiintindihan kita, pero hindi sapat na dahilan yun. Kaya kalimutan mo na lang. Shulon, ang salitang kalimutan, wala sa bokabularyo ko. Gusto mong sumuko na ako? Shulon, hindi ako marunong sumuko. Misu, anong masasabi mo sa makeup mo? Ang perfect. Ay, hindi maganda ito! May problema? Sujin, umuwing malungkot. Walang musyulan sa paningin. Relasyon nasa peligro. Oh, yan ba? Paano yung kontrata? Binabato tayo ng issue. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi naman. Parte ito ng plano. Anong plano yan? Malalaman mo rin. Tara na. Saan? Di sa gyera. Next time, huwag mo na akong isasama sa boring na party. Kung ayaw mong sumama, edi tulungan mo na agad akong makahanap ng bagong partner. Unahin mo kayong kausapin si Mom. Mas mabilis siyang humanap ng blind date. Matagal sa akin kung hahanapan kita ng partner. Mr. Mu. Mr. Gao? Mrs. Gao? Hi, kumusta? Bala ko na sana talaga kayong bisitahin sa Tianjin. Buti nakita tayo rito. Ang balita ko, superstar ang girlfriend mo. Bakit hindi mo siya kasama Sama. rito? Uncle! Uncle, Ikaw talaga, oh. Sabi mo, ayaw mo ng mga ganitong okasyon. Hindi kita maimbita. Pero kasama mo siya. Uncle, nagkaroon po ako ng oras para samahan ng kapatid ko ngayon. Hahanapin ko mga kaibigan ko. Sige. Alis muna ako. Sige. Shalan, ba't wala rito si Sue? Kayo pa ba? Nakikita ko nga, lagi silang nababalita ng Misu eh. Nakakainggit. Ako, kung alam nyo lang, si Shulon talaga. Laging hot topic sa entertainment news. Hindi ba? Lagi kasi siyang trending pag nag-aaway sila. Bilang nakatatanda, hindi tayo dapat makikialam sa relasyon ng mga bata. concerned lang po si Uncle sa akin. Ang pagsasama niyo po ang dapat naming tularan, Mr. Gao. Lalo na po sa industriya. Kayo po ang dapat namin tingalain. Si Shulon naman, napaka-loyal. Tingnan natin. Baka ang sunod mong girlfriend ay isa pa ring artista. Palabiro talaga kayo, Uncle. Sige na. Okay, hindi na ako magbibiro. Seryoso na. Totoo ba yung nasa balita? Hiwalay na. Uncle naman, naniniwala kayo sa tabloids? Hindi po nakapunta si Jin dahil meron po siyang trabaho. Bukod dun, hindi siya interesado sa industry gatherings na tulad nito. Sabihin mong totoo. Aminin mong wala na kayo. Binilangan kitang huwag makipag-date sa artista.
Di ka naniwala. Puro chismis ang nakakabit sa'yo. Walang seryoso. Paano may papasa sa'yo ang kumpanya ng panatag sila? Mas mahalaga ang pag-uugali. Kung maasahan ka, makikipagtulungan sa'yo ang mga tao. Hindi ba, Mr. Gao? Hindi naman sa lahat ng oras. Matatanda na tayo. Ang mga kabataan, may sarili silang diskarte. Di ba? Hi, Mr. Gao, Mr. Mu. Boss, papupuntahin ko na ba si Miss Yu? Shulun, di ba gusto mo ng loving image? Magandang pagkakataon to para sa partnership project mo. Puro breakup kasi ang balita sa'yo. Baka nape-pressure ka na. Okay lang yan. Ako ang aayos nito. Hindi ko pinapakawalan ang bagay na gusto ko. Excuse me. Chi, bakit nandito ka? Mr. Mo, mukhang kabado ka. Relax ka lang. May ilang bagay lang akong sasabihin sa'yo. Hindi ako manggugulo. Malinaw naman yung sinabi ko, di ba? Wala na yung kontrata. Ay, sa wakas, nakahanap din siya ng katapat. Ang galing makipaglaro ni Sujin. Napuwersa na tuloy siya. Di nakuha sa commercial value. Sa chismis pala siya takot. Mr. Mo, hindi ko nasabi. Mahina ang memorya ko. Walang mawawala sa akin. Yung kontrata, dapat i-extend. Mr. Mo, umiti ka naman dyan. Baka isipin nila hindi tayo in love sa isa't isa. Masasayang lang. Ano to? Pinipilit mong maging sweet tayo sa public para ma-extend ang contract. Alam kong nandito ka para mapalapit kay Mr. Gao ng Tiannshan. Nandito ako para tulungan ka. Pero kung ayaw mo naman, aalis na lang ako. Kapag umalis ka, haharap ka na naman sa bagong issue niyan. Ang galing ng plano ni Miss Sue, ano? Grabe. Dapat maganda lagi ang image ni Mr. Mo. Hindi niya sasabihin ang breakup nila next month. Aba, kung nagkataon, sasabihin ng media na si Mr. Mo ang nang iwan. Wow, nakakatuwa naman. Kaya siya superstar. Laging center of attention. Nagkagulo kahapon dahil sa akin. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Nagkaroon kasi kami ng pagtatalo ni Shulun. Pero may usapan kami na huwag patagalin ang away. Kaya, sinurpresa ko siya ngayon. Mga bata pa kayo, naiintindihan Salamat namin. po. Oo nga pala. Gusto ko lang i-introduce si na Mr. and Mrs. Gao ng Tiannshan. Siya nga po pala ang fiancé ko, si Sujin. Tiannshan sa New Energy Industry. Pati Nice ito to alam meet you. niya. Hello po. Miss Sujishi, may alam ka sa company namin? Palagi po kasing nababanggit ni Shulo ng ratio ng lithium-ion batteries na may high nickel content. Kung sobrang ganda nun, bakit hindi na lang gumawa ng full nickel batteries? Miss Sue, entertainment industry ang forte mo. Pag sa business, hayaan mo silang mga eksperto. May point si Miss Hu sa sinabi niya. Ang full nickel batteries, ang future na patuloy naming dinedevelop ngayon. Nakakatuwa. Bukod sa maganda na si Miss Wu, napakatalino pa. Sana po maturuan niyo ako sa susunod. Di ba, Shulun? Tama. Alam niyo ba, may research project kami ni Shulun bago ito. Nag-aalangan ako. Pero ngayon na nakilala na natin si Miss Hu, alam niyo, gumaan ang pakiramdam ko. Naku, salamat naman, Mr. Gao. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod po, pupuntahan ko kayo ng personal. Tandaan mo, dapat isama mo si Miss Wu, ha? Gusto ko pa siyang makausap. Sige po, sasamahan ko si Shulun. Ayan, welcome kayo lagi. Oh, saan ka punta? Hello? Oo. Nasa pinto ako. Hintayin kita. Aalis ka na?
Nandiyan na si Sujin. Tapos na ang papel ko. Alis na ako. Uy, tulungan mo ako. Anong klaseng regalo ba yung magugustuhan ng ganitong lalaki? Boyfriend mo? Parang ganun na nga. Nandiyan ang kuya mo. Ba't di mo pa kilala? Hindi pwede. Seryoso ang mukha ni kuya. Baka matakot siya. Gowling, please. Secret lang natin to, Sige na. Pero ipaalam mo na sa susunod, Go. Yes? Hello? Palabas na. Bago natin ituloy ang contract, gusto ko lang linawin ang details nito. Ilang beses kang lumabag, hindi ka umayon sa proposal. At saka, nag-propose si Party B nang walang approval mula kay Party A. Heto na naman Tapos, tayo. kahit walang appointment, pinuntahan ni Party B si Party A. Pang-apat na yun. Aminado ako dyan. Dapat iniisip ang bawat panig sa partnership. Malinaw ang tungkulin ng dalawang panig. Kaya para protektahan ang karapatan ko, nagdagdag ako ng ilang kondisyon. Hindi ba dapat alam mo kung saan ka lulugar? Konti lang naman yon. Una, karapatan kong tumanggi ng 2 dates kada buwan. Pangalawa, may karapatan akong ayusin ang problema ko sa PR. Pangatlo, gusto ko ng komisyon. May karapatan akong kumita sa partnership natin. May gusto lang akong ipaintindi sa'yo. Mas malaki ang pakinabang mo rito. Pero pag ginulo mo ako, kaya kong tiisin na magiging kapalit. Pero ikaw, baka mahirapan ka lang. Binabawi mo ang promise mo? Alam mo ba kung anong magpapabagsak sa'yo? Madali ka lang palitan. Alam mo naman kung anong pinaka-advantage ko, di ba? Matagal na tayong magkakilala at magkatrabaho. At alam mong magaling akong makisama. Sincere din akong tao. Handa akong mag-compromise. Interesting, ha? Gusto ko matalino ka trabaho ko. Ipapaayos ko sa lawyer yung clauses bago ko ibigay. Sandali lang. May isa pa akong kondisyon. Miss Sue, iba ka talaga. Kahit mahirap siyang kausap, napapayag mo, taray. Pero ano yung dinagdag na kondisyon? Pinagdiinan niya pa na bawal daw suwayin? Bawal daw akong mahulog sa kanya. Kung sakali mang ma-inlove ako, mag-confess o magselos, automatic breach of contract daw yun at kailangan ko raw pagbayaran. Ha! Ang kapal din ng mukha ng Shulon na yun. Bawal mahulog sa kanya? Ako? Hindi ako mai-inlove sa narcissist. Nagpapatawa ba siya? Correct ka dyan. Career ang inuuna mo palagi. Walang kwenta ang love life. Isa akong strong, independent woman. Strong independent woman. Speaking of, may bagong project na kailangang seryosohin. Yung kwento nito, nasa campus ang setting. Yung female lead at ikaw yon, ha? Ang taong iniitsapwera at palaging invisible. Laging kinakawawa sa school. Binubuli ng mga senior niya. Pati yung crush ng lalaki, deadma lang sa kanya. Ang character niya, typical na loser. Tapos isang araw, bigla kang nakahanap ng kakaibang notebook. Sinubukan mong isulat ang pangalan ng mga estudyante roon at nalaman mong Mamamatay sila. mamahalin ka nila ng sobra. Talaga? Kung ganun, love note pala yan? Ang boring ng script. Ngayon ka pa talaga manghuhusga ng script kung boring o hindi. Ang ibig kong sabihin, gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo sa script. Wala. Di ko makita ang sarili ko sa character. Ayoko niyan. So, top student ka dati, di ba? Nasaan na yung eagerness mo sa pagharap ng challenges? Suko ka na agad. Hindi mo pa nga nasubukan, hina mo pala. Reverse psychology? Di yan uubra.
Naku, Miss Sue. Madali lang sa'yo na umarte, di ba? Bukod dyan, tapos ng mga eksena, ilan na lang ang pick-up shots nito. Naniniwala ako, hindi to magiging mahirap sa'yo. Sa talino at husay mo na yan. Nang bola ka pa? Alam ko. Miss Sue naman. Ito ang unang pelikula ng kapatid mo sa big screen. Malaking bagay ito para sa isang artista. Kaya nga paulit-ulit siyang nakipagkita sa director para sa role na to. At sa wakas nakuha na rin niya. Para magampanan ng role, halos hindi na siya kumakain o natutulog. Tignan mo to, oh. Palagi niyang inaaral ang karakter niya. Masigasig talaga siya. Nalulungkot ang lahat dahil sa kwentong to. Miss Sue, papayag ka bang masayang ang lahat ng pinaghirapan ng kapatid mo? Ayoko pa rin. Akala ko, hindi na kita makikita. Lahat na ng paraan ginawa ko. Para lang mapalapit sa'yo. Ano ba to? Sabi sa'yo, hindi ko kaya eh. Pinipilit mo lang ako. Relax ka lang, pwede? Itong pinakamahirap na scene sa pick-up shots. Kaya subukan mo ulit. Kaya yan. Try lang. Ilaban mo. Fangche, Oh, bakit parang hindi na makaarte si Sujin? ano ba? Nung nakaraan kagagaling niya lang sa bakasyon. Hindi pa bumabalik yung momentum niya. Hintayin mo lang. Tama, nagpahinga kasi ako eh. Sige na, hayaan mo muna siya. Una pa lang naman, sinubukan natin yung breath acting technique. Hindi umubra. Mukhang experience mo ang gagamitin natin. Method acting. Ito ay isang mahalagang paraan sa larangan ng pag-arte. Hindi ka lang umaarte, kundi ikaw mismo ang karakter sa palabas. Para sa aktor, hindi lang yun basta palabas. Hindi sila nagkukunwari lang. Iniisip nila, totoong buhay ito. Upang manatili sa emosyon at isipan ng ginagampan ng karakter. Alam ko na yan. In short, ang makita, marinig at maramdaman ay totoo. Gamitin natin sa eksenang to. Nakita nung babaeng bida ang matagal niya ng hinahangaan. Bumilis ang heartbeat at nag-confess. Kailangan mong maranasan kung paano umibig. Paano naman? Wala ka pang naging boyfriend? Ibig kong sabihin bago yung debut mo. Wala ka ng pakiron. Kailangan mong humanap ng taong magpapakilig sa'yo. Saan tayo hahanap sa maikling oras? Ako? Kalimutan mo na lang. Si Sean kaya? Ay, mas malala yun. Alam ko na. Si Mr. Mo. Magpatulong tayo kay Mr. Mo. Wag siya. Masungit yun at narcissistic. Wala siyang matutulong. Fang, humanap ka na lang ng iba kasi. Hindi pwede. Baka may kumalat na namang chismis online. Mukhang isa lang ang paraan. Feeling ko, hindi talaga papayag si Mr. Mo eh. Sabi sa inyo, wag nyo nang lapitan eh. Walang nabanggit na ganyang clause sa kontrata, kaya pasensya na. Pagbigyan mo na, matagal naman na tayong nagkakatrabaho, di ba? Malinaw naman ang sabi ni Mr. Mo. Ayan na si Miss Sue. Oo, nandito nga si Miss Sue. Fangje, tigilan mo na yan. Wait lang. Ginawa mo ba to para magpapansin? Para magpapansin? Ang kapal. Miss Sue, relax lang. Ayos lang yan. Fang, tara. Uy! Hayaan mo sila. Mr. Mo, ito ba ang paraan mo para mapansin kita? Sayang, hindi umuubre. Fangje, Yes? Kuya, umuwi ka. May nangyari kay Mommy. Kuya! Kumusta si Mom?
Ang mama Hindi niyo. ko alam kung malaki ba to o maliit na problema. Ikaw na lang ang humusga. Successful naman yung operation, di ba? Angat, angat, angat. Yung tower, dali, bilis. Huwag mong kunin yung kayosang golem. Basta. Tumingin sa Patawad. Patawarin mo ako, mahal ko. Kunin mo na ako. Patawad, nabigo kita. Patawad, nabigo kita sa apo. Nurse, nahihilo ako. Kunin mo ako ng BP, dali. Doktor, tulungan mo ako, doktor. Gusto ko lang ng apo. Hindi ako matahimik. Naku, sino ba yan? Matangkadan ko, apo. Pero napaka-immature. Ma'am, sorry po. Busy lang po sa trabaho. Dapat binisita ko na kayo agad. Okay lang po bang lagay niyo? Ang lagay ko, ang sabi ng doktor, maghanda ka na raw, anak. Ma'am, huwag naman kayong ganyan. Nahihirapan na ako. Ay, bakit ba ang malas ko? Hindi ako magkaroon ng apo. Xiao, samahan mo si Shan mag-park. Yung sinabi ko kagabi, natatandaan mo pa ba? Bukod sa direktor, sir ang tawag ko sa lahat. Kung may tanong na di ko masagot, tatahimik at hihintayin kang sumagot. Ilang beses mo lang sinasabi yan eh. Paulit-ulit. Top student ka talaga. Napakatalino mo. Wala tong magagawa. Pakiusapan ko kaya si Mr. Mu. Kung tumanggi siya, sige, pupunta ako sa kanila. Kahit magmakaawa pa ako ron. Huwag kang masyadong mag-alala. Di ba kumuha ka ng magte-train sa akin dati? Bukod doon, pinag-aaralan ko yung magagandang moves, luma man o bago. Kaya malaki na ang na-improve ko ngayon. Don't worry. Shilun, huwag mong isipin sa'yo umiikot ang mundo. Shulun, alam ko na ang sadya mo rito. May balak kang gumawa ng bagong OR battery strategy. Si Mumin Kwang mula sa kumpanya mo. Hinanap na ako para dito. Ganun na nga po. Inalok niya kayo ng malaking halaga pero tinanggihan niyo po. Hindi pera ang mahalaga sa academic researcher na gaya niyo, kundi ang breakthrough technology. Kaya nandito po ako ngayon para ibigay ang detailed proposal. Baka magbago po ang isip niyo kapag nabasa niyo yan. Maganda itong proposal mo. Mahusay. Alam mo kung ano makakakuha ng interes ko. Sa kasamaang palad, hindi ko matatanggap ang inaalok mo ngayon. Meron bang kulang sa proposal namin? Personal ito. Walang kinalaman dyan. Pwede ko po bang malaman kung paano ko po kayo matutulungan? Walang makakatulong sa akin. Oh, tanghali na. Kailangan ko nang umalis. Samahan mo na ako. Sige po. Naalala ko noon, lagi kang nasa klase ko. Natututo ka at kumpleto lagi ang assignment. Alam mo, hinahanap ko ang pangalan mo sa lahat ng faculty. Pero hindi kita mahanap. Napag-alaman ko, hindi ka estudyante sa anumang faculty. Hindi ka talaga estudyante ng school. Hi, Dean. Hello. Hoy, teka. Ba't nagmamadali kayo? May shooting po si Sujin. Gusto namin makita. Sinong Sujin? Yung gumanap na teacher sa Bala Fair yung tinutukoy mo? Wow, Dean. Kilala niyo siya? Sige po, Dean. Baka hindi namin maabutan. Sige po, Dean. Alis na po kami. Bye-bye po. Sige. Di ko inakala yun. Yung apo kong si Ann, paborito niya si Sujin dahil sa pagganap niyang teacher sa Bala Ferry. Baka hindi niyo po alam, Dean. Girlfriend ko po si Sujin. Seryoso ka ba dyan? Shot 1, take 116. Ready, action! Cut, ulit, kulang yan. Grabe naman, tagal naman ito. Makakailang takes na Shot tayo. 1, take 117. Action! Cut! Sujin, umayos ka nga! Bakit lalong lumalala? Tingnan mo nga, nakakailang takes ka na! Ay, naku, Direk. Pasensya na po. Medyo masama kasi ang pakiramdam niya mula pa kahapon eh. Normal pa ba yung takes niya? Bakit ba hindi niya makuha? Siya lang ba nagpapasok?
nga ako makatayo. Di ba tatapusin to? Maraming salamat sa inyo. Humihingi ako ng pasensya. Hindi pa Pasensya na tapos? talaga. Si Ada, no? Hi, Direk. Yang si Misu, ang husay. 100 take siya. Ilang taon na akong artista, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa shooting. Direk, paano yung eksena ko? Alam mo, nagpaalam ako sa kabila para dito. Ayoko lang na nasasayang ang oras ko rito. Lunch break na. Tapos unahin na si Miss Yu. Kain muna lahat! Lunch break, guys! Guys, may drinks para sa lahat galing kay Miss Sue. Ang akala ko, madaling maging artista. At puro kasikatan. Ang hirap pala.